Hindi pa magamit ng mga mag-aaral ang kanilang mga totoong silid-aralan sa Zamboanga City. Okupado pa kasi ang mga ito ng mga evacuee na nawalan ng bahay dahil sa nangyaring bakbakan ng militar at paksyon ng MNLF noong nakaraang taon. May news to go si Von Aquino. Sa isang silid-aralan sa Pareha Elementary School sa Butuan City, Agusan del Norte, mistulang sardinas ang 60 estudyante ng grade 4. Kapag may exam, imposible ang karaniwang utos ng guro ng one seat apart. Sa bawat desk kasi, 3 estudyante ang pilit na nagsisiksikan. Konting galaw lang ng bata, tiyak na masisiko na niya ang kanyang katabi. Sa sobrang init sa loob, ang ilang estudyanteng lalaki nagtatanggal na lang ng pang-itaas na damit. Sa 13 pampublikong eskwelahan naman sa Legazpi City, Albay, hindi pa man nagsisimula ang panghapong klase ay class dismiss na agad. Sinuspindi ng pamahalaang panlalawigan ng klase dahil walang kuryente. Dahil mahirap na raw na magkasakit ang mga bata sa sobrang init. Umiira lang magdamag ang rotating brownout sa Legazpi City dahil sa pagkasira ng isang transformer. Sa Santa Barbara Central School sa Zamboanga City, suspendido ang klase hanggang sa susunod na linggo. Dahil naman ito sa kawalan mismo ng sapat na classroom. Gagawan daw muna ng paraan ng pamunuan ng paaralan kung paano pagkakasyahin ang halos 2,000 estudyante. 25 lang kasi ang kasalukuyang silid-aralan sa eskwelahan. Sa conflict zone naman sa Zamboanga City, ang mga classroom yari sa nipa at sawali. Ang iba naman sa stage at open court muna nagkaklase. Hindi pa kasi magamit ang mga totoong classroom dahil okupado ang mga ito ng mga evacuee na nawala ng bahay dahil sa bakbakan ng militar at paksyon ng Moro Islamic Liberation Front noong nakaraang taon. Von Aquino, GMA News.